during the visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ng mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga world Chinese workers. Ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Benjamin Acorda Jr. sa pagdinig ng Senate Committee on Economic Affairs ngayong araw ng Huwebes ang umano'y pagbabanta ng Chinese Embassy. Nangyari ito matapos ang raid ng mga otoridad sa Philippine Sangia Steel Corporation sa Misamis Oriental noong May 15 kung saan 69 na Chinese nationals ang nahuli. Sinalakay ang pasilidad dahil sa umano'y paggamit ng substandard na bakal at pagkakaroon ng radioactive materials. Ayon kay Director Acorda, nagbabala umano ang Chinese Embassy na magsasagawa sila ng raid sa mga Pilipino kung hindi pakakawalan ng mga Chinese nationals na nahuli sa operasyon. Nitong Lunes, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiakun sa press briefing sa Beijing na nagsagawa ng aksyon ng China laban sa mahigit 100 Pilipino dahil umano sa iligal na pagtatrabaho o paninirahan sa China. Bahagi umano ito ng regular na pagpapatupad ng batas laban sa mga dayuhang iligal na pumapasok, naninirahan o nagtatrabaho sa kanilang bansa. Hit ng opisyal, isinagawa ang operasyon alinsunod sa batas. Naging maayos at sibil umano ang pakikitungo ng immigration personnel sa mga Pilipino. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na extortion at blackmail ang aksyon ng China laban sa mga naturang Pilipino. Kinundin na rin niya ang tangkang pakikialam ng China sa pagpapatupad ng batas sa bansa at ang hayagang pag-blackmail sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ng kalihim na ang operasyon ng mga otoridad laban sa mga Chinese national na tinukoy sa kamakailang ulat ay isinagawa batay sa mga inilabas na search warrant ng mga nararapat na hukuman. Ayon pa kay Secretary Chodoro, ang mga inaresto ay mga pangunahing sangkot sa mga iligal na negosyo. Binatikos din ng Defense Chief ang pagtuon umano ng Chinese authorities sa work visa at passport ng mga Chinese national, habang hindi umano tinutugunan ang mga ilegal na aktibidad na iniuugnay sa mga ito. Para sa kalihim, patunay ito na kinikilala rin ng Chinese authorities na ilegal sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang mga ginagawang aksyon ng mga naturang individual. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.